Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa aming overnight prayer. Mahal na Panginoon, salamat po sa paglangis mo sa mga papuring awitin ng Joyful Solemn. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga patotoo. Nagbibigay kalakas sa aming pananampalataya. Salamat sa awiting papuri ng mga awit. Salamat po, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa matamis na presensya, mahal na Panginoon. Sa papangunang panalangin po namin, beloved parents in the Lord, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa kung singanakin, mahal na Panginoon. Maging sa pagbibigay ng mga kapatiran, patuloy mo silang pagpalain sa mga sumusunod at lumalaki ang pag-ibig nila para sa iyong gawain, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy na mabuksan ang mga dungawan ng langit. Ibuhos mo sa kalamasaganang pagpapala. Father, in the name of dear Jesus, to the first prayer, beloved Pastor Evangelist Wildis Rad Almeda, your end-time prophet, beloved Mama dear Stan Pastor Lina Comon Almeda, Father, there is Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to deliver your gospel with love and power. I need more power and anointing, O Lord God. Bless thy word, Father of Jesus. Hindrances, doubts, and unbelief cast out in Jesus' name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Lahat magsabing Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat natin mga minamahal na mga kapatiran. God bless you sa lahat. Hallelujah. Talagang iba-ibang panahon natin mga kapatid ko. Hallelujah. Dito sa Pilipinas, ibang nagiging sitwasyon ng panahon natin. Talagang grabe ng climate change. Hallelujah. Minsan mainit, minsan malamig, minsan umuulan, sisikat uli ang araw. Kaya grabe. Yung pinag-uusapan ng sanlibutan, mukhang hindi matatapos ang baha. Baha ng tubig. Kahit walang ulan, baha pa rin daw. Bakit? Kasi merong ang low tide, merong high tide sa iba't ibang lugar. Pero lahat ng bagay dapat pasalamatan na sa Diyos. Pinaintulutan ng mga Panginoon ang mga bagay na yan para ang mga tao mabuksan ang kanilang mga mata. Maunawaan nila kung ano nangyayari sa sanlibutan. Mabuksan ang kanilang mga kaisipan. Buti sa atin bumabaha na ng tubig. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, bumabaha ng mga himala ng Diyos. Tandaan niyo yan. Bumabaha ng kabutihan ng Diyos. Bumabaha ng pagbabago dito sa ating manalagawain. Kaya kung hanapin ng mga tao ang patungkol sa paglilingkod sa Diyos, hindi really yun ang kailangan Dahil marami nangangaral ang salita ng Diyos, wala namang prebat ebidensya, walang signs, wonders, and miracles na nangyayari sa kanilang mga pangangaral. Kaya yan, nadadamay-damay na sila sa mga nangyayari na pinaintulutan ng mahal na Panginoon. Kaya ang kasalanan ng isa, kumakalat, parang nagiging cancer, gangrena. Terrible. Wala na. Kaya yung masama, pag kinakpan mo, ikaw na nagtakip, madadamay ka. Pero yung masama, madaming nahahawa. Maraming nagiging biktima. Bakit pagkakabutihan? Nalilimitahan. Yan ang isang bagay na dapat iniisip ng tao sa panahon ngayon. Dito sa atin sa bansang Pilipinas, ay sabi nga natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ay talagang naapektuhan na ng pagbaha ng tubig. Pinaintulutan nga ng mahal na Panginoon lahat ng mga problema. Sabi na ating parents in the Lord,
para hanapin ang magbibigay ng lunas sa problema. Walang iba kundi ang Diyos. Pinahintulutan na malapit yung mga karamdaman para hanapin mo yung Diyos sa magpapagaling. Ating pinakamamalapit yung Jesus. Pinahintulutan na malapit yung lahat ng mga bisyo ngayon, lahat sa buong sanlibutan. Pinahintulutan para hanapin mo yung makapagbibigay ng pagbabago sa buhay mo. Problema, karamdaman, bisyo, at kung ano-ano pa nangyayari ngayon sa sanlibutan. Talagang nandyan, nagdadamay-damay na sila. Kaya bawat pamilya, miski nga sa mga anak ng Diyos ang salita ng Diyos ay talagang kailangan ikalat natin Hindi basura, kundi ikalat natin yung kabutihan ng Diyos. Ikalat natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung mabuting bagay na natanggap mo sa malapit yun ang ikalat mo sa sanlibutan. Amen! Kaya kapag ikaw ay tinanggap mo na malapit yun, naging anak ka na ng Diyos, dapat ikaw ay maging living testimonies, buhay na patotoo sa mga taong nasa sanlibutan. Ano sabi ng Biblia? Dapat ang mga Kristiyano maging ilaw at asin sa ating mga lugar, sa ating mga barangay, sa ating mga kinalalagyang lugar. Dahil yung Diyos sa pinaglilingkuran mo, ilaw. Amen. Ilaw ng buhay mo na ikaw ay binago. O, tingnan nyo ngayon sa ating sitwasyon. Kapag ikaw ay nakakabit sa power ng kuryente, siyempre meron kang ilaw. O, maraming mga bahay na merong ilaw. Ngayon, makikita mo yan kapag ikaw ay nakakonect sa power, sa kuryente. Pero ngayon, na nagiging sitwasyon, dumadami na yung mga solar light. Limitado naman. Limitado yung kanilang liwanag. Dahil kumukuha lang sila ng liwanag sa araw. Ngayon, pagkagabi na, tingnan nyo, yung ibang mga solar, wala na. Patay na. Merong 6 hours lang. 6 to 6. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Meron ding 8 hours lang. Meron mga 10 hours. Pagkatapos, wala na. Kadalasan pa, napupundi rin, nasisira din. Sabi nila, hindi raw nasisira. Hindi ako kumbinsido. Kasi dito sa ating pastoral house, nagso-solar light din kami. Kaso, ay nasisira din. Hindi ko nga alam. Sabi nila, kahit na maulanan Kahit na maulanan daw. Pag sikat ang araw, ayan, sisindi na naman. Tama nga. Sisindi. Pagka nasobra ng tubig ulan, nabasa din, wala din. Sira din pala Kaya, nalilimitahan. Ngayon, sa ating buhay, kapag ang Diyos ay wala sa iyo, talagang limitado ka na. Dahil sabi ng Biblia kailangan paglingkuran mo malapang noon, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Kaya kailangan mo talagang pupurihin ang malapang, hindi yung orasan mo malapang dumalo na ako ng Miyerkules. Nakadalo ka, ilang oras lang. Mas maaba pa yung tulog mo sa may bahay mo. Kaysa sa gawain. Dumalo ng overnight. Dati, mainit na nag-overnight. Ngayon, overtulog na. Pag Sunday, umaaten, late naman. Wala na. Kaya yung turo at aral ng ating parents in the Lord, nakakalimutan na. Napapahalagaan natin ba ang kaligtasan? Yan ang mga tanong. Napapahalagaan mo ba ang pagsunod sa utos ng Diyos? Yung sinabi ko kanina, paglingkuran natin ang malapay ng buong puso, hindi kalahati, buong puso. Kahit na may sakit ka sa puso, ipaglingkod mo pa rin sa malapay ng puso mo, ang buhay mo. Buong lakas. Kahit ikaw ay pagod sa trabaho,
kailangan buong lakas. Ipaglingkod mo sa mahal na Panginoon. Eh yung iba, pagod na sa trabaho, kaya magpapahinga na lang. Matutulog na. O, hindi na buong lakas. Buong pag-iisip. Hindi na pag-iisip na buo. Limitado na rin. Bakit? Ay, may gagawin pa kami bukas eh. Bawal ako mag-overnight. Bawal ako magpuyat. O, delimitado na. Ang sarili nang nasusunod. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, ano pa? Buong kaluluwa. Kaya napakahirap na talaga, hindi na nasusunod. O anong sabi ng from the rising of the sun? Sa Malakay chapter 1, verse 11. Kaya itong paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, kilala natin ang Diyos, one Lord, one God, one faith, one baptism. Iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Iisang Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Meron tayo isang pananampalataya. Amen. Meron tayong natanggap na isang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yeah, one God, one Savior, one everlasting life. Kaya pag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, kailangan malaman mo talaga yung isa eh. Buo. Bagamat isa, kailangan buo. Pakibasa muna. Sa Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. And verse 0, dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 1, versikulo 11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, Amen. hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakilang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahantugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Tignan nyo. Magiging dakila ang pangalan ng Diyos. Anong sabi rito? Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakilang aking pangalan. Pangalan ng mahal na Panginoong Jesus yan. Sa mga hintil at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan. Ang aking pangalan, pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. At ng dalisay na handog. Yan. Kaya hindi lang yung naghahandog ka palagi. Naghahandog ka ng, huwag masasaktan. Yung iba, sariwang hinahandog. Yung iba, may bulok-bulok na. Yung iba, kumbaga ni, hilaw pa. Inug sa pilit. Yung dati mga nagbibigay, masaya nagbibigay. Ngayon, wala na. Hindi na naghahandog. Wala na. Wala na yung mga handog-handog nila. Eh, dito, liwaliwanag ng binabanggit natin, no? Ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, dugtungan natin sa 12. Ito, medyo masasaktan ang mga kapatiran. Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay nadumhan at ang laman niyaon sa mga bagay ang hain doon ay hamak. O yan na. Kaya yung mga naghahandog, hamak na. Wala na. Nang hinayang na. Yan ang isang salita talaga na mabubuo kagad. Dati sumusunod ka sa utos ng Diyos, ay talagang pagpapalain ka ng malapay noon, giver ka. Pero ngayon, wala na. Nakalimutan na nila yung first love nila sa mahal na Panginoon. Hindi na buong handog. Kalahating handog na lang. Minsan wala nang handog. Okay lang yung tithes and offering. Dahil kailangan talaga na magkasama. Ngayon, pag ikaw ay pinagpala, meron kang sobrang pag-ibig sa gawain ng Diyos, yun.
Ano yun? Sacrificial na handog, sacrificial giving. Eh sa ating nga sabi nga natin, prayer and fasting, magkasama yan. Eh ngayon, wala nang fasting, puro prayer na lang. Nakalimutan na ng ilang mga anak ng Diyos. Sinasabi na nga nila dati, 3 days, kaya ko yan. 5 days, kaya ko rin yan. Ngayon, 1 meal, hindi na kaya. Hallelujah! Nag-uumpisa pa lang ng 1 meal. Ay, hindi ko kaya yan. Magugutom ako. Ang nasa isip kagad, ay magto 2 meals ako para sa gabi. Kakain ako. O, hindi mo pagkain ng umaga, tanghali, 2 meals. Pagdating sa gabi, sobra-sobra ng pagkain. Meron pang pansit, meron pang noodles, meron pang nilagang itlog. Pag nakita si Jollibee, ay magja-Jollibee pa ako. Eh katabi ni Jollibee si McDonald, ay kakain pa ako sa McDonald. Eh katabi nila yung inasal, ay kakain uli ako sa inasal. Wala na. Dati fasting, ay fasting Christian. Talagang ina-announce pa lang natin ng linggo na mag-fasting. Hindi na umuwi. Nandito na sa pastoral house. Nasa fasting room na kagad. Ngayon, ina-announce na natin ang fasting para sa Holy Supper. Walang dumadating. Wala nang nagpa-fasting. Ano ibig sabihin yan? Nakalimutan na natin first love natin sa mahal na Panginoon. Nakalimutan na natin yung kabutihan ng Diyos na natanggap natin. Bagay, yung ang pagdalo ng Wednesday, absent na. Yung pagdalo ng Biyernes, limitado na. Pagdating ng Linggo, nagmamadali pa na matapos ang gawain. Sunday Christian na lang nga. Hallelujah. Yung iba, buti lang meron tayong Holy Supper. Ayun, Holy Supper Christian. Yung iba, sasabihin, ay hindi, nakadalo naman ako Oo nga, nakadalo. Asan na yung first love mo sa mahal na Panginoon? Nasaan yung unang pag-ibig mo sa Diyos? Naiibigin mo mahal na Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Wala na. Nakalimutan na. Kaya ang mahal na Panginoon, pinapaintulutan naman problema ngayon, damay-damay na. Problema ng sanlibutan, problema na rin natin ngayon. Problema ng mga hindi naglilingkod sa Diyos, problema ng pamilya, damay-damay na. Yan ay salita ng Diyos. Kaya hindi basta-basta itong paglilingkod natin sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, going to perfection ang paglilingkod natin sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Diyos, madatnan tayong perfecto ng ating mahal na Panginoon. Amen! Perfect church without blemish, without wrinkle, without spot will be brought to heaven. Everybody say, praise the Lord. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 5 verse 27. Kaya nga sabi ng Matthew 16:18 upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yung dating mga mainit na kapatiran, nagpapatotoo. Hindi tinatabla ng mga problema. Ngayon, natabunan na ng problema. Ibang mga kapatiran, ay salamat sa Diyos, pinagalihan ko ng karamdaman ko ng mahal na Panginoon. Dami kong sakit. Ngayon, nag-iisip kung anong gamot ang bibilin. Ngayon, nag-iisip kung anong herbal. Maghanap ng abukado. Dati, dahon lang ng abukado. Ngayon, pati buto. Dati, naghanap lang ng dahon ng gayubano. Ngayon, pati balat, niluluto na. Bandang uli, ewan ko ano mangyayari. Dati, damo. Damo. Ngayon, lahat na ng klaseng damo. Damong makahiya,
damong paragos, damong, yung sabi nila, yung parang parang katulad ng daon ng ng salamagi. Oh, wala na kung ano nung damo na ang hinahanap ng tao ngayon. Paano? Pinakikinggan yung mga nandiyan sa sa cellphone. Bubuksan ang cellphone pagkising. Imbis na magpuri, ito, exercise sa umaga. Exercise bago maggising. Pagtulog, exercise pa rin. Baka isang araw yung exercise mo, mapatilang ka ng hininga. Napagod na eh. Yung iba, pupunta agad ng maaga sa palengke. Wala problema yan. Trabaho nyo yan eh. Negosyo nyo yan eh. Kaso nakalimutan nyo na yung talata ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala na. Itong salita ng Diyos na ating pinapangaral, hindi palagi na nadidinig ng ating tainga. Minsan nga yung ating tainga tinatakpan pa ng dyablo. Para wag mo madinig yung salita ng Diyos na para sa'yo. Minsan meron kang Holy Bible, di mo na nababasa. Mabuti pa yung lista ng mga utang, lagi nababasa. Alam yung mga lista ng utang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Kaya ang salita ng Diyos, totoo. Walang kasinungalingan. Amen! Kaya nga sabi nagdinig kong balita kanina, ewan ko, ba't nabuksan ko yung cellphone ko? Nako, yung Israel, ginigera na yata yung Hamas na nandun sa sa Qatar. Nandadamay yung mga yung mga walang pakialam sa gera, nadamay na. Yung balita kanina, dinig ko, sabi, palayasin niyo yung mga Hamas dyan. Pag hindi niyo pinalayas, madadamay kayo, mga nandiyan sa Qatar. Ibig sabihin, delikado ng sitwasyon. Delikado. Siyempre, magkakakampi-kampi na yung mga yan. Magdadamay-damayan na. Nako, pag nakialam na yung mga malalaking bansa dyan, wala na. Sabi nga nung balita, baka ito yung magiging simula ng Third World War. Nako, gera na to. Kaya sabi nung nagbalita agad, mag-ipon na agad ka ng mga sardinas. Sardinas na naman. Dito nga, yung ayuda, hanggang ngayon, wala pa eh. Mag-ipon pa ng sardinas. Wala. Kaya nagkakadamay-damay na tayo. Ang kasalanan ng isa, magiging kasalanan ng lahat. Nasa Biblia naman yan eh. Hindi ka nagbibigay ng ikapwa-tandog mo. Sumpa ang darating sa'yo. Imbis saan sanlibutan lang ang masusumpa, pati ikaw na Kristiyano, nandiyan ka na rin sa ilalim ng sumpa. Dahil sabi nga ng Deuteronomy 11, 25 hanggang 27, inilagay ng Diyos sa ating harapan ang pagpapala, pagsusunod ka sa utos ng Diyos, at ang sumpa kapag hindi ka susunod sa utos ng Diyos. Amen! Yung pinag-aaralan natin lagi, utos ng Diyos. Mga salita ng Diyos, masakit pakinggan, pero pag ito'y ninamnam mo, ikaw ang makikinabang. Amen! Ang salita ng Diyos, kailangan namnamin ng mga Kristiyanong umiibig sa kanyang kaligtasan. Amen! Hindi mo masusunod ang salita ng Diyos kasi nababawasan na yung pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yan ang totoo niyan. Dahil pag umiibig ka sa gawain ng Diyos, hindi mo nakikita yung mga katitisuran. Hindi mo nakikita yung mga ginagawa ng kaaway. Pati nadidinig mo sa tainga mo. Dati hindi mo pinapansin. Ngayon, pansin na pansin mo na. Bakit? Kasi nadadamay-damay na ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Yung ibang pamilya mo, mainit. Ngayon, wala na. Nanlamig na, nanlupaypay na.
Dati ang binabanggit, praise the Lord, I love you Jesus, I love you Jesus. Ngayon, wala na ang binabanggit. Anong pagkain natin? Ay, agpasting nga. Ngayon, wahanin. Inyati makan, inyati malutom, inang, inyati lutun tayo nga sida, dayjay. Yan ang hinahanap ng tao sa sanlibutan. Yung pakinabang para sa tiyan, hindi na para sa kaluluwa ang pakinabang na hinahanap. Kaya basahin muna natin yung mga binanggit kong mga talata sa ating mga Bible reader. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili Amen! na malhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen! Tingnan nyo, maging banal at walang kapintasan. Oh. Paano ngayon yan? Yung mga Kristiyanong mainit dati, ngayon may kapintasan na. Nabawasan na yung pag-ibig sa mahal na Panginoon. Nagkaroon na ng kapintasan. Sabi ko nga, nung nakaraan, pag ang uniforme mo, puting-puti, talagang ayaw mong madumihan. Ayaw mong matuldukan. Ayaw mong magkaroon ng mancha. Talagang grabe, nililinis mo kagad, lalaban mo kagad, binababad mo pa sa Clorox. Nilalagyan mo pa ng Downy para mabango. Ngayon, pag may mancha na, ang iniisip, ay gumatangak din sa sabalin. Kasano nga, awan pa'y ti kwarta. Awan mo ti panggatang, ti sabali, awan. Kaya yung mancha, lumaki na. Yung tuldok, kumalat na. Yan ang paglilingkod ng mga dating maiinit sa Diyos. Ngayon, makikita mo, talagang nanlamig na. Kaya yun, yung adult choir, dating patutuo niya, pinagaling na mahal na Panginoon. Talagang grabing himala, kahit saan, nakakarating yun. Papatotoo. Ay, grabe. Talagang himala ng mga himala. O, noong nakaraan linggo, ayun. Pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Meron din ako nabasa kanina dyan sa sa Facebook. Oh, mainit na naglilingkod sa Diyos. Sabi nga, hindi tinatablan ng sakit. Ang ngayon, ayan, nasa ospital. Humingi ng backup ng prayer. Oh. Ganun ngayon ang sitwasyon. Pinapaintulutan ng mahal na Panginoon para malaman ng mahal na Panginoon yung mga nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Kung ang sanlibutan hindi nagpapahalaga sa kanilang kaligtasan, iba tayo. Dahil tayo dati na sa kasalanan, dati na tayo sa sanlibutan, inalis na tayo na malapit sa kasalanan, pinatawad ang kasalanan natin, hiniwalay na tayo ng Diyos sa magulong sanlibutan. Ngayon ay mapayapang ating buhay dahil meron tayong Diyos sa pinaglilingkuran. Amen! Kaya we are going to perfection. Piniperfecto na tayo ng mahal na Panginoon. Sanlibutan, hindi perfecto yun ng Diyos yan. Sumpa na nga ang darating sa kanila, salot na. Tuloy pa yung basa sa mga susunod pa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 11, versikulo 26. Hallelujah. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Amen! Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos Hallelujah! na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos Hallelujah! na hindi ninyo nangakilala. Amen. Tingnan nyo, yan po sa Deuteronomio 11. 25 hanggang 27, nilalagay talaga ng mahal na Panginoon sa atin
ang pagpapala at ang sumpa. Amen. Kaya ibang mga kapatiran, wala na, konti na lang pagpapala na natatanggap, mas marami na ang sumpa. Kasi nga, nabawasan na yung pag-ibig sa Diyos eh. Nawala na yung sinasabi nilang, mahal ko ang Diyos, paglilingkuran ko ang Diyos habang ako'y may buhay. Oh, ba't di ka dumadalo? Yan ang isang malaking question. Paglilingkuran ko ang Diyos, mahal na Panginoon, maglilingkurad ako sa iyo habang ako'y may lakas, habang ako'y may buhay. Ngayon, ayan, nasa bahay na lang, tulog. Sasabihin na lang nila, ay, nanonood ako ng programa natin. Iba-ibang programa nga pinanonood ko eh. Oh, anong klaseng programa ang pinanonood? Makaibang programa na nga. Oh. Hindi, gawain din ng Jesus Miracle Crusade. Oh, nasaan ka sa gawain? Nandun ka ba? Present ka ba dun sa pinanood mo? Wala. Ito sa gawain, absent. Oh, lapit lang ng gawain dito. Oh. Yung iba, naku, pupunta pa sa ibang lugar. Oh, katulad dyan sa mga pagkukusada, ginagastusan. Pagdating doon, wala. Ang inahanap, yung mga kaibigan lang. Yung katsika-tsika. Inahanap yung mga kaibigang marites. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Samantalang sa gawain, sabi ng mga pastor, isentro niyong puso't kaisipan niyo sa gawain, pagpasok niyo pa lang. Taas yung mga kamay niyo, lumuhod kayo, manalangin kayo. Amen! Wala na, nakita ko na yan. Kaya yung iba, wala eh. Ano lang eh, join na lang. Join na lang. Join. Ano yung sabi pa ng sanlibutan ngayon? Si Kiko ang nagsabi niyan eh. Sana all. Yan na, nangyayari ngayon. Tinatamad maglingkod sa Diyos sa mga kapatiran. O yun, sinabi na. Sana all. Wala na. Bawas na nga eh. Kaya ang malabay noon, nilagay na sa ating harapan ngayon ang pagpapala at ang sumpa, ang liwanag niyan. Pag kami sumusunod sa utos ng Diyos, siyempre gusto mo ng pagpapala dahil ang pagpapala ay may kaligtasan at buhay na wala hanggan. Amen! Ngayon, ang sumpa, karamdaman, problema, mawala ka na ng pagpapala, magiging magulo na ang pamilya mo, magkaroon ka ng backsliding spirit, magkaroon ka na ng pagtalikod sa paglilingkod sa Diyos. Sumpa na nga ang darating eh. Kaya doon pala sa unang talata na binasa natin, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen! Huwag natin limitahan ang Diyos. Huwag nating orasan ng mahal na Panginoon. Amen! Ayan, yung dating mga kasama natin na mahabang paglilingkod sa Diyos, nakita ko, pinagpala talaga, pinagpala. Ngayon, ang iba, hinahanap yung maikling gawain. Ayan, ang buhay nila, umiikli na. Nakakatawa. Hindi ako natatawa. Nalulungkot ako. Bakit? Yung dating mga kasama natin, nagpapatotoo. Grabe, pinagmamalaki nila. Pag-apak pa lang nila dito sa ating bahay-sambahan, puspos na sila ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga, hindi pa nakakaapak, para nakaangat ang kanilang mga paa sa sa saig. Oh? Dati yung gate natin, marami nagrereklamo dahil pangit. Oh? Sabi ng mga nagdadaan, nagalasmuti ruangan dito yung Jesus Miracle Crusade. Ngayon, gumanda na, wala na ako nadidinig. Oh? Dapat sabihin nila, nagpintasan. Kasi mababasa mo agad, Jesus Miracle Crusade, International Ministry. Meron Jesus Saves, Jesus Heals. Amen! Nako, yung dating gate natin, maingay. Pag binubuksan, sasabihin kagad ng mga nandyan, inyakit din. Pati kalsada, hinaharangan. Kasi yung gate natin, palabas.
paloob. Ngayon, itutulak mo na lang. Sliding na. Oh, grabing pagpapala ng Diyos. Amen! Kaya pag naghintay ka, darating talaga ang pagpapala ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Amen! Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ang kailangan mo, anos, tikasapulan. Pagtitiis, nandyan yan sa 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi ko na nakaraan, pag meron ka ng 9 fruit of the Holy Spirit, you are now above the law of sin and death. Everybody say, praise the Lord! Mataas ka na sa batas ng kasalanan. Hindi ka na gagawin ng demonyo na magkakasala. Iiwas na ang kasalanan sa iyo. Dahil ang kasalanan, magbubunga ng kamatayan. O, sino may gusto niyan? Wala. Amen! Wala may gusto agad na mamatay. Gusto nga tayo, mahaba ang buhay natin para makapaglingkod tayo sa Diyos eh. Amen! Ngayon, pag sinabi natin sana umaba ang ating mga buhay, di ka naman dumadalo, di ka naman naglilingkod sa Diyos, wala. Kasi ang demonyo, babantayan kagad yung sinasabi mo. O, maglilingkod ako sa Diyos habang may lakas ako. O, nasan ka? Gusto ko ng mahabang buhay, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos, wala din. Ang mahal na Panginoon, lahat ng ating mga binabagit sa ating mga bibig, na dinidig ng Diyos. Amen! Ang mata naman na pinakatingin sa atin. Binabantayan tayo naman na Panginoon. Kaya nga lahat ng ating mga ginagawa, masama o mabuti, alam ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Basahin pa yung susunod na talata na banggit ko. Pagkatapos sa Ecclesiastes 12, 13, 14. Saklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Amen. Tatapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Inginahan nyo? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. O, nagsakripisyo na tayo ng matagal na sakripisyo. Grabe. Pero ngayon, ay salamat sa mga Panginoon, pagpapala, nandyan. Everybody say, praise the Lord! Dahil sabi nga ng Biblia, pagkatapos na magawa mo ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka naman ng Panginoon. Amen! Kaya napakahirap sa mga kapatiran na nag-umpisa kayo, na mainit kayo naglilingkod sa Diyos. Ngayon, lumalamig na kayo. Parang yung frigidaire. Ang inilalagay sa frigidaire, yung wag masisira. O, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi minsan doon sa frigidaire, kahit na nalagay mo na malamig na, okay, paglabas mo, apay kasto niya angot na. Nagalasan. O? Nasisira din. Amen. Kaya ang mga Kristiyanong mainit, wag nating hintayin na masira ang ating katawan ng karamdaman. Sa mga Kristiyanong mainit, huwag natin hintayin yung ating mga katawan na masira ng problema. Masira tayo ng pagbaha ng tubig. Magkaroon ka ng sakit, di ba din bumabaan ng pagpapala, sigurado may langit at buhay na wala hanggang naghihintay sa iyo. Dahil ang sinasabi mo ay katotohanan. Pag nabanggit mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Amen! Ecclesiastes 12, 13, 14. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Amen! Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Hallelujah! Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati sa bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Ang liwanag ng salita ng Diyos. Amen! Lahat ng ating mga ginagawa, dadalhin ng Diyos sa katulan, masama at mabuti. O walang exempted.
Kahit na sino. Amen. Adult choir member ka, finance choir member ka, children's choir ka, elders ka, workers ka, member ka. Nako, lahat tayo sa pool. Amen. Dadali ng Diyos sa katulan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga masama at mabuti. Bakit ko nasabi yan? Kasi yung iba, dati maaga, nasa gawain na. Ngayon, matatapos na yung gawain bago dumating sa gawain. Praise the Lord! Dati, nagmamadali. Sana makapunta agad ako sa chapel para makapag-assist ako. Wala na ngayon, mag-assist. Ayan, mag-assist na lang sa breaking. Everybody say, praise the Lord! Ganun lang. Ganun lang kasimple. Nabawasan ang paglilingkod sa Diyos. Dati, yung mga cleaners ng chapel, ang aga, talagang nasa chapel kagad. Sabado pa lang, naglilinis na. Ngayon, awanan. Magsadutdan. Ang nakikita, mga children's choir na lang, bigyan ng dustpan, bigyan ng walis. Pati children's choir. Oh? Yung mga youth choir, dati, naggagagat na. Inyati maitulong may, agsado ka, nagdagsun. Pero pagpabuhat mo, pagpapala, nagsyatan. Buhati mo, ginto, ay nako, nagsyatan ta. Makagata nga akong tilugan. Yung palang ginto, fake. Delikado. Kaya maraming Kristiyano ngayon, hilaw na ang paglilingkod sa Diyos. Yan ang tandaan natin. Pag hilaw na ang paglilingkod mo sa Diyos, wala na. Mabuti pa yung ikaw ay nahihinog-hinog. Huwag ka naman sumobra na hinog sa pilit. Hindi masarap yun, di ba? Pag hinog sa pilit, hindi masarap. Kailangan yung nahihinog na maayos. Pag nahinog na maayos, sasabihin mo kagad, nagimasin. Adapay, awanan. Ganon. Ang paglilingkod sa Diyos, kaso ngayon na mga Kristiyano, nagbayag mo na itad ni Apo Diyos ti pagpapala. Nagbayagan. Apo Diyos, apay ngay kastoy, mo ti pagsubok. Apo Diyos, apay ngay kastoy. Wala na, kastoy-kastoy nang hinahanap. Awanan na. Naumpisaan mo naman lamig, tuloy-tuloy na yan. Kaya nga sabi ko nung mga nagdaang gawain natin, pag naumpisa mo mag-absent ng Miyerkules, pati Biyernes, pag nag-absent ka ng Miyerkules, Biyernes, pati Linggo, tatamarin ka ng dumalo. Wala na. Ang gagawin ng demonyo, lalagyan ka na ng hiya. Mabain akon. Talaga dumutin ti absent ko. Mabain akon. Yan ang gagawin ng demonyo. Maiya ka na. Wala na. Naagaw na ng kaaway ang pag-ibig mo sa Diyos. Kaya pala sabi ng ating mga pastor, pagpasok mo sa gawain, concentrate ka kagad, mag-pray ka kagad. At beloved Mama Dear, tayo na mga kapatiran, magpakainit na maglingkod sa Diyos dahil yung mainit na paglilingkod natin sa Diyos ay pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin. Amen! Kaya sabi ng ating mga pastor, pag tumabi ka sa mainit, malamig ka, mainit ang natabihan mo, iinit ka rin. Bakit? Maglalagablab kayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Pero yung pag tinabihan mo, malamig, nako, bukas makalawa, pati ikaw, malamig ka na rin. Yung iba, humiwalay pa talaga, humiwalay sa tabi. Ay kaso, pagdating dito sa gilid, naiipan na masarap na hangin, maturog mo din. Hallelujah! Amen! Natulog na. Kaya patapos yung gawain, naalimpungatan,
Apay ngay, awa ng tikabsat. Awa na, nag-aawitan. Wala na. Iyon ang isang bagay na mangyayari at magaganap sa ating mga kapatiran. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos Perfect Church, tinutuwid tayo ng Diyos. Amen! Para alam ng Diyos kung saan tayo lalagay. Dahil ang mahal na Panginoon, nandiyan nagbabantay sa atin, ang kanyang mata nakatingin sa atin. Everybody say, praise the Lord! Ngayon, nabanggit natin kanina, one Lord, one God, one faith, one baptism. Sama-sama na yan. Meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, ang mahal na Panginoong Sus. Palagpakan natin ang mahal na Panginoong Sus. Meron tayong Diyos na tinatawagan, makapangyarihang Diyos. Amen! Lahat tayo merong pananampalataya sa Diyos. Dahil ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang bawat lumalapit sa Diyos, maniwala sumampalataya na merong Diyos. Everybody say, praise the Lord! Isang Panginoon na ating pinaglilingkuran, 1 John chapter 5 verse 20. John chapter 17 verse 3. Pasa. Romans chapter 5 verse 1, 5, 8. And praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang 1, kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa Amen. upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo. Hallelujah. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos. Amen. At ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan. May pahabol pa, no? Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ayan. Bakit mga Diyos-Diyosan? Hindi lang ribulto yan. Yung trabaho mo, nagiging ribulto mo na. Pinapaboran mo na yung trabaho mo. Hindi lang ribulto na Diyos-Diyosan yan. Yung pag-aaral mo, pinapaboran mo na yung pag-aaral mo. Mas maraming oras sa trabaho, sa aral, pero pagdating sa gawain, wala na. Gusto matapos kagad yung gawain ng maaga. Wala na, limitado na. Trabaho, nag-overtime pa. Grabe. Pero pagdating sa gawain, ay pagod na pagod. Awanin, pati pagtaas ang kamay, wala na, pagod na eh. Pati pagbanggit ng hallelujah, praise the Lord, awanin. Pagod na eh. Paano nabigyan ng pagkakataon nakakasingit ng kaaway? Kaya nga ang paglilingkod natin sa malabay noon, hindi natin kailangan ipakita sa kaaway na nangihina ka. Ipakita mo na malakas ka para ang kaaway tutaka sa'yo. Amen! Everybody say praise the Lord! Huwag mo ipakita sa kaaway na nangihina ka, nanlulupay-pay ka. Dahil pag pinakita mo yan, babantayan ka na. Pero pag pinakita mo sa kaaway na ikaw ay mainit, naglilingkod sa Diyos, matatag ka, ang Diyos ay kasama mo. Hindi lalapit ang kaaway sa iyo. Everybody say praise the Lord! Tinatamad ka, ayan. Gustong-gusto ng kaaway yan. Ay, tatamadin ka dumalo. Ay, tuwan-tuwa ang kaaway dyan. Tatamarin ka magpuri, tuwan-tuwa ang kaaway dyan. Oh? Tatamarin ka na. Ang demonyo, papaypayan ka pa niya. Oh? Ang demonyo, bibigyan ka ng panghihina ng katawan. Oh. Pero pag pinakita mo sa demonyo na ikaw malakas, pagpasok mo pa lang, naghalo na praise the Lord ka na. Hanggang sa matapos, nakatayo ka, nagpupuri ka. Ang Diyos nandyan, bibigyan ka ng panibagong lakas, panibagong pagpapala. Amen! Kaya ang liwanag talaga ng banggit natin ganyan, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Grabe, sisikat pa lang ang araw, pupurihin mo ng Diyos. Sa tanghali, pupurihin mo pa rin ang Diyos. Sa hapon, 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 pupurihin mo pa rin ang Diyos. Hanggang sa paglubog ng araw,
pupurihin mo ang Diyos. Pati sa pagtulog mo, pupurihin mo pa rin ang Diyos. Amen! Dahil lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Diyos, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sunod na talata. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, sa aklat 17:3. ng Juan 17, 3. 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay Amen! at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Amen. Ang liwanag talaga ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen! Yung kanina sa 1 John chapter 5 verse 20, hinahanap natin kung sino yung Diyos, yung tunay na Diyos. Wala iba kundi ang mahal na Panginoong Jesus. Amen! Siya ang Diyos na tagapagligtas. Amen! At dito sa binasa natin, sa binasa ngayon, 17:3. John chapter 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Grabe talaga, oh. Iisang Diyos na tunay, hindi maraming Diyos. Hindi tatlo ang Diyos, hindi dalawa ang Diyos. Iisa lang ang Diyos na tunay. Amen! Yung babaguhin ka, pagagalingin ka, pagpapalain ka, magkaroon ka ng peace of mind, peace of the heart, magiging living testimonies ka, magiging saksi ka sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi mo ikakahiya ang ating mahal na Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Tingnan, nabanggit ko kanina, oh. Pag ikaw ay mahaba ng paglilingkod mo sa Diyos, talagang marami na. Yung buhay mo, dudugtungan ng Diyos. Kasi yung paglilingkod mo sa Diyos, mahalaga siya sa iyo. Eh ngayon, nilimitahan mo siya. Pinaikli mo na yung oras ng paglilingkod mo sa Diyos. Pinaikli mo pa yung araw ng pagdalo mo sa Diyos. Pinaikli mo pa yung pagpupuri mo at paglilingkod sa Diyos. Wala na. Iikli na ng ikli ang buhay mo. Yan ang isang bagay na delikado. Yan ang nakikita ko sa kaganapan ng mga nangyayari ngayon na naglilingkod ng mga kapatiran. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang paglilingkod natin sa Diyos, nababanggit nga natin, why limit God? Huwag natin limitahan ng Diyos. Amen! Pag mahaba ang paglilingkod mo sa Diyos, magpasalamat ka, pagpapalayan. Amen! Kapag ikaw ay mahaba na naglilingkod sa malapit ng taon na, ang binibilang mo sa paglilingkod mo sa Diyos, magpasalamat ka dahil nandyan kasama mo ang Diyos. Everybody say praise the Lord! Ibig sabihin, pag nililimitahan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, parang baguhan ka na naman. Parang baguhan ka na naman. Ano ka, baby Christian ka uli? Uugod-ugod ka na nga? Baby Christian ka na naman? 1 taon, 2 taon, 10 taon na naglilingkod ka sa mahal na Panginoon? Dapat mahaba na, malayo na mararating mo dahil taon ang binila mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na ikaw yung tuturuan, ikaw na yung magtuturo. Amen! Eh kaso mga kapatiran, nako, nahawa dun sa mga baguhan. Nahawa na eh. Nabaliktad. Sa inyong bersikulo ito, merong nauuna na nahuhuli. Merong nahuhuli na nauuna. Everybody say praise the Lord. Kaya kung ikaw ay matagal na naglilingkod sa Diyos, at nililimitahan mo na ang paglilingkod mo sa Diyos, ikaw na yan. At yung iba naman, nag-uumpisa pa lang, pero mainit ang paglilingkod sa Diyos. Nandun, tumatagal sila sa pagdalo
Nandoon, dilimitado ka ng oras sa gawain ng Diyos. Pag sinabi magkaisa tayo, Holy Supper natin, dumalo ka. Maaga pa lang, pumunta ka na. Dahil ang relasyon mo sa Diyos, kailangan maging mainit ka na naglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi yung sasabihin mo kagad, mabayag man nun, tigawain tayo. At tidug man nun, ti oras tayo. Nililimitahan niyo ang mahal na Panginoon, dating isang araw, magiging limitado na rin ang buhay ninyo. Yan ang nakikita ko sa ibang kapatiran ngayon. Kaya mga pinuntahan namin, yan, yung isa, may sakit. Wala na. May karamdaman, nandyan. Ipinag-pray namin, sana'y makarecover. Kaso iba na ang sitwasyon na nangyari. Grabe. Ang paglilingkod sa Diyos, napakahalaga. Everybody say praise the Lord. Ang paglilingkod sa Diyos, napaka-importante. Amen! Dahil pag pinapahalaga mo ang Diyos, papahalagahan ka ng Diyos. Yan ang akin na pag-aalaman. Pag ikaw ay nagpapahalaga sa relasyon mo sa Diyos, nagpapahalaga ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, mahalaga ka sa Diyos. Ang Diyos di ka pababayaan. Amen! Yan sabi ng Biblia, I will never leave thee nor forsake thee. Everybody say praise the Lord. Pag mahabang paglilingkod mo sa Diyos, binibigyan mo siya ng oras, tamang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Sumadalo ka ng Wednesday, Friday, and Sunday Bible study. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Everybody say praise the Lord. Di ko kayo iiwanan, di ko kayo pababayaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin mo yung isa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 1:5-8. 1, 5 at 8. Yaman nga na mga inaaring ganap Amen! sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos Hallelujah! sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, Amen! sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso Hallelujah! sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen! 8. Natapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Everybody say praise the Lord! Yan ay isang bagay na hindi natin makakalimutan. Oh? So may verse 8 na lang tayo, talo na agad ang basa. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kaya iisipin mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Papahalagaan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen! Bibigyan mo siya ng oras. Bibigyan mo siya ng mahabang panahon. Bibigyan mo siya ng sakripisyong paglilingkod sa Diyos. Pagtitiis, gagawin mo. Dahil pagkatapos mo nagawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka na ng mahal na Panginoon. Sigurado yan. Amen! And ang sabi ng last verse, Hebrews chapter 10, verse 35 to 38, 39. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 35, 38 at 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Amen! 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hallelujah! Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Ang liwanag talaga, oh.
Basahin ko na rin yung 36-37. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Everybody say, praise the Lord! Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa bawat anak ng Diyos, sa bawat naglilingkod sa Diyos, huwag natin isipin ang pagtalikod. Huwag natin isipin yung panghihina. Huwag natin isipin yung bagay na nangyayari ngayon na tinatamad ka na dumalo. Huwag mong tignan yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Ang tignan mo yung minahal ka ng Diyos, kung paano ikaw ay nagbago, pinagaling at pinagpala. Amen! Yan ang tignan mo. Yung ikaw ay hinawakan ng Diyos. Ang buhay mo dati may taning na, ngayon nadugtungan. Kaya yung iba natin mga kapatiran, nang hinayang talaga ako. Sa mga kapatiran na dating mga maiinit naglingkod sa Diyos, ngayon wala na, pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Yung mga dating may mga sakit na nagpapatotoo, grabe, ngayon wala na. Pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Kaya ang hinahanap ng Diyos ngayon, yung may mga sariwang paglilingkod sa Diyos. Dahil habang ikaw naglilingkod sa Diyos, sa sariwang paglilingkod mo sa Diyos, yayabong at yayabong at yayabong ka. Sasariwa at sasariwa ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Amen! Kaya huwag sana dumating sa atin yung panghihina, panlulupaypay, na nung nag-umpisa ka sa gawain ng Diyos, nandiyan ka lagi. Gusto mo lagi kang present, lagi kang maaga sa gawain ng Diyos. Pinapahalaga mo ang prayer and fasting. Nandyan sa gawain na malapit ng oras mo. Pero ngayon, nangyayari na, ibang sitwasyon na. Ang ating mga kapatiran, unti-unti na inaagaw ng kaaway. Kaya dadating na sa inyo yung salita ko kanina. Meron mga nauuna na nahuhuli. Meron mga nahuhuli na nauuna na ngayon. Kaya yan ay isang pagpapala ng Diyos para sa atin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Amen! Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, mahal na mahal tayo. Kaya habang umaawit tayo para sa ating mga kapatiran dito sa ating overnight prayer, sa ating mga kapatiran, mga viewers, sa lahat na naabot ng ating banal na gawain, pagpalain tayo at ating pinakamamahal pa Jesus. God bless you sa ating mga Bible reader. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang napakalaking pag-ibig na pinagkaloob sa bawat sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas at gintong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ko akalain na ako ay binigyan pansin.
ang taong tulad ko. Di dapat mahalin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan makapagkaluwag, mamahaling hiyas at gintong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aming hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka. Kaganap kang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen, 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 praise the Lord, hallelujah. Kaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya lang makapagkaloob, mamahaling hiyas at gintong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya lang makapagkaloob,
mamahaling hiyas at gintong kaloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan sa ating minamahal ng mga kapatiran, sa ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan. Umpisahan uli natin ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang tanging alay ko para sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga buhay. Lahat tayo. Ihandog natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag natin limitahan ang ating mahal na Panginoon. Dahil wala tayong magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya, yan ay napakahalaga. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. He that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yan ay importante, pananampalataya. Importante na ikaw ay merong relasyon sa Diyos. Ang pangalawa ay pagsisisi. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Importante na ang kasalanan mo ay huwag mo nang balikan. Importante sa buhay natin na tayo hindi na alipin ng kasalanan. Maging alipin tayo ng katwiran ng Diyos. There is Jesus is our righteousness. There is Jesus sa ating buhay. Napakalaga, importante siya. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan mabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya sa ating mga viewers, sa ating mga nandyan, sa inyong mga tahanan, na hindi pa kayo nakatanggap ng bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, magpabautismo kayo. Meron naman mga iba tumatawag, Kuya, pwede ba yung magkaroon kami ng rebaptism? Dahil matagal na hindi kami nakakadalo. Merong 10 taon na hindi nakakadalo ng kapatiran, pero tinatawag ulit siya ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, bakit? Hindi mo ba naunawaan? Yung unang tinawag ka ng mahal na Panginoon? Hindi daw. Dahil siya, nakiisa lang, nakiride lang siya, nakiano lang siya, nakibagay lang siya. Kaya hindi niya raw alam kung ano yun. Pero ngayon, nauunawaan na niya na ang bautismo sa tubig ay mahalaga para mapatawad ang ating kasalanan. Yan yung importante. Ibig sabihin, ayaw mo na talaga sa kasalanan. Sana po ay maging totoo na yan, na ikaw ay wag na maging alipin ng kasalanan. Pwede naman yan. Lalo na sa mga kapatiran natin na pabalik-balik sa pagkakasala. Ang kailangan natin dyan, prayer and fasting uli para tayo wag nang pabalik-balik sa pagkakasala. Maliban na doon sa mga backslider, mga talagang kumalimot na sa ating gawain. Yung iba, lumipat pa ng ibang gawain, lumipat pa ng ibang sekta. At sabi nga nila, wala daw doon ang katotohanan. Eh, mabuti naman at naunawaan na. Kaya ibig sabihin, pag hindi mo pa naunawaan, dapat meron kang isang desisyon ngayon na kailangan mong hawakan na ang salita ng Diyos. Kailangan mong pahalagaan na ang paglilingkod sa Diyos. Kasi mga nagdaang taon daw, hindi na naging mahalaga ang paglilingkod sa Diyos, hindi naging mahalaga ang kaligtasan dahil nakikiayon lang nakikisang ayon lang Siyempre, ang sanlibutan, gano'n ang trabaho Kung magani, nandyan yung ikaw pupunta, minsan ayaw, mas marami yung ayaw kaysa sa pagpunta. Ngayon, pag ikaw ay alipin na uli ng bisyo, ng kasalanan, alipin ka na uli ng karamdaman, bibigyan ka pa ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na magsisi sa iyong kasalanan. Dahil yung pagsisisi,
pagtalikod totally sa kasalanan. Yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan ang importante na huwag ka nang babalik sa pagkakasala. Dahil ikaw ay born again na. Hindi mo na kailangan ang mamuhay sa kasalanan, kailangan mo na ngayon mamuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Yan ang kailangan. Mabautismo tayo ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag wala tayong Espiritu ng Diyos, talo tayo ng kaaway. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, wala. Madadaig ka talaga ng gawaing makasanlibutan. Talo ka ng kaaway, aalipinin ka uli sa kasalanan. Ngayon, talo ka ng sanlibutan dahil madali kang maakit na magawaing makasanlibutan. Kaya pag wala kang Espiritu ng Diyos, wala kang pag-asa sa kaligtasan. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon, siya mismo. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya kailangan natin ang mahal na Panginoon Jesus at ang Espiritu ng Diyos, sundin natin ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban sila ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos. Anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, manalangin tayo, sunod kayo sa panalangin, sundin yung panalangin na aking mabanggit. Kapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po'y nagbabalik loob na sa iyo. Humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po na abot po ako ng panalangin ng aming mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, yung huling propeta, aming beloved Mama Dear St. Pastor Lina Kumon Almeda, sa kanilang mga panalangin, turo at aral. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan na aking naunawaan. Mahal na Panginoon, nagbabalik loob na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Iniibig kita, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas, Amen. Opo, mawagpala ang Diyos, mga banal, sa pangalan ni Jesus, malapay lahat ng tumanggap sa iyo. Hallelujah, sa panguna at pangkalahatang panalangin na aming parents in the Lord, ng abang lingkod, mahal na Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon ang mga baguhan, ang mga paglingkod na sa iyo. Mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw maghari sa kanila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Follow this prayer, beloved brethren. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much, Lord, for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, forgive my sins. Lord, dearest Jesus, change my life completely, Lord God. Bless me and all my loved ones. Father, dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Bless me in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless our beloved foreigner brethren from different countries, from different nations. Father, dearest Jesus, hold them tightly, O Lord God. Give them pure heart to serve you, Lord God. Bless them and their loved ones, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, Father, in Jesus' name. Hold them tightly, Lord God. Give them a holy life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya sa lahat-lahat ng ating mga kapatiran, tayo po magkaisa ng manalangin. Sa lahat-lahat po ng ating mga kahilingan, sa lahat-lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah, yung po nabanggit ko kanina mga kapatid ko, yung sa Qatar na mga kapatiran, hallelujah. Talagang binubomba na ng Israel, delikado. At yung mga karatig bansa, madadamay. Hallelujah, sabi nga nila, baka pati UAE, pati Jordan, nako, magkakadamay-damay na sila. Dahil dyan sa Hamas, hallelujah, na kung ba Israel na. Kaya lahat tayo mag-pray sa ating mga kapatiran sa abroad, sa lahat po, pati dyan sa mga nasa abroad na mga kapatiran. Hallelujah, lahat po tayo ay kumapit na maigpit sa ating mahal na Panginoon. At dito sa Pilipinas, patuloy tayo mag-pray sa ating po mga mahal sa buhay na sila po
ay makasama na natin na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pati mga backslider natin mga kapatiran, matatagal na hindi nakakadalo, ipag-pray natin ulit sila, na ibalik na mahal na Panginoon kalang pag-ibig sa banal na gawain ng Diyos. Tayong lahat ay magkaisang manalangin. Opo, mapagpalang Diyos, ang banal, sa pangalan pinakamamahal pa Jesus, aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, sa Qatar, mahal na Panginoon, mga kapatiran sa UAE, mahal na Panginoon, sa Jordan, mahal na Panginoon, sa lahat ng bansa, sa Kingdom of Saudi Arabia, mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw po magbigay ng proteksyon sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, sa lahat na po na ay mga kapatiran sa abroad, mahal na Panginoon, hallelujah, sa Pilipinas, lahat kami, mahal na Panginoon, dumadalangin, kahabagan mo, panghawakan mo bawat sa amin, hallelujah, ano man po, naging problema ng mga kapatiran, hallelujah, ibalik mo sila sa gawain, lutasin mo ang mga problema, ang mga karamdaman, pagalingin mo, ang mga pangailangan, ipagkalo mo sa malang paraanan, mahal pa yung mga backslider namin, mga kapatiran, mga nanghina ng lupaypay, dahil sa mga pagsubok, mahal Panginoon, hallelujah, kabagan mo sila, ibalik sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon, pagpalain mo kami, mahal Panginoon, hallelujah, sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord, yung abang lingkod, beloved Almeida family, bless our beloved brethren, Lord God. Pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, spiritual. Pangalan ni Jesus, amen. Lehan sa atin natin mga sarili, mga kapatid ko, they shall lend on the sick, and the sick shall recover. Sabi ng banal na kasulatan, isipin natin ang ating mahal na pastor, ating beloved parents in the Lord, na naglelehan sa atin, at ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos. Yes, Lord, there is Jesus. We know there is nothing impossible in the name, Lord God. We put a 100% trust in you, Lord God. Bless our beloved brethren, Lord God. Heal them, O Lord God. Solve their problems. Change their life completely, O Lord God. Protect them, O Lord God, and cover us with thy precious blood. In Jesus' name. I-rebuke natin mga sakit, demons of infirmities, sickness, and diseases. I command you to cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, ubo, sipon, lagnat sa mga bata, cast out in the name of Jesus. Lahat ng klase ng sakit, matunaw ka sa pangalan ni Jesus, maalis ka sa katawan ng mga anak ng Diyos. Cast out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems, resolved, poverty, and vices began in Jesus' name. Hallelujah, bless us, Lord God. Bless us, Father, in Jesus' name. Demonyo ng panghihina, panlulupaypay sa mga kapatiran, cast out in Jesus' name. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, mga viewers, mahal na Panginoon, lahat ng mga anak mo, mahal na Panginoon, pangawakan mo hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus, proteksyonan mo, mahal na Panginoon, ang mga kapatid namin sa abroad, mahal na Panginoon, sa mga lugar na may kaguluhan ngayon, proteksyonan mo mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus, proteksyonan mo ang lahat ng mga anak, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan natin, pinakamamahal na Jesus. Now, our hands to this Jesus. Hallelujah. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Taas natin mga kamay. Lahat ng mga anak ng Diyos na narito. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sama ang ating pagtalon. Lahat ng mga anak ng Diyos sa ating mga viewers. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamahal na Jesus. Yes, there is Jesus. Bless us, Lord God. Lahat tayo mga kapatid ko, patuloy sa ating mga gawain. Napakabilis ng araw na lumilipas mga kapatid ko. Nasa kalagitnaan na kagad tayo ng Setyembre. Hallelujah. Napakabilis mga kapatid ko. Kaya bare months, ang susunod ay October, November, December. At sa October mga kapatid ko, yung celebration ng ating Silver Talipaw Peace Mission. Gaganapin mo yan sa Marikina, mga kapatid ko, October 5. Kaya lahat ng mga kapatiran, yung mga gustong sasama, mag-ipon na po ng pamasahe. Na talagang sabi nga wala na. Wala nang araw na paghandaan tayo kundi yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Halo yung sanlibutan ay magulo. Pero darating isang araw na lahat tayo, bago babalik ang mahal na Panginoon, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya magsikap, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At pagkatapos ng celebration natin dyan sa Marikina, hallelujah, kailangan pa rin natin ng prayer and fasting itong September, October, para naman po sa ating 20th church anniversary.
dito po sa ating Pastoral House Chapel. Ito po ay October 29, 30, 1 and 2. Amen? Yung November, maisasama natin. Biyernes, Sabado, Linggo, pati November 1. Ewan ko, wala namang pasok na yan. November 2, wala din pasok. Kaya ang ating magiging Church Anniversary Crusade dito sa Pastoral House, 4 na araw. Kaya sikapin natin na makadalo, makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. Maaring Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Yun po yung ating magiging Church Anniversary. Kaya dito sa ating Pastoral House, lahat ng ating mga kapatiran, makipagkaisa po kayo para po sa ating financial na pangailangan. Siyempre, pag dito tayo sa Pastoral House, marami tayong aayusin dito sa Pastoral House. Hindi katulad sa Sanlibutan, nag-aayos tayo ng mga venue natin sa labas, sa mga cover court, sa mga barangay. Ang iniiwasan natin ngayon yung ulan. Kasi tuwing hapon, umuulan. Yan ang panahon natin ngayon, lagi na nag-uulan. Minsan malakas ang ulan, minsan katamtaman. Lagi pang merong mga masamang panahon. Ewan ko, lagi na lang ganyan tuwing hapon. Nag-uulan. Umpisa ng maaga, mainit. Pagdating ng hapon, umuulan na. Kaya grabe. Hindi natin alam na bago na talaga nagkaroon na ng climate change. Kaya iwasan muna natin. Kasi kung sa labas tayo, mag-aatid, magsusundo rin. Dito, ganun din. At least alam na nila kung saan sila pupunta. Pag dito sa ating Pastoral Chapel, na madala sila rito, dito na sila tuloy-tuloy na makakadalo. Kahit na sila po ay mag-arkila ng tricycle, yung iba mga walang pamasahe, pwede natin ihatid sila. Yung mga mahayuan natin para sa ating 20th Church Anniversary, nandiyan pa rin, magpapagawa pa rin tayo ng mga streamers, ng leaflets para sa ating 20th Church Anniversary. Kaya pagpalain tayo lahat ating pinakamamahal na Jesus, lahat tayo magkaroon ng pagmamahal sa gawain ng Diyos. Amen! Tayo po yung manalangin muna sa ating karagdagang pangailangan para sa ating banal na gawain. Jan, sa si Jan. Manalangin sa ating karagdagang pangailangan. Amen. Kung wala, ating Christian. Wala din si Christian? Absent sila. Lester, manalangin sa ating karagdagang pangailangan. Lester. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Opo, pagpalang Diyos, magbanal sa mga kapangipangalaw po. Aming pinakamamahal na Panginoon Isus, kami narito malapit ng sanang pa kami nagpupuri. Nagpapasalamat po sa malapit sa bawat ito ng gawain natapos matagumpay malapit noon. Minsan pa kami narito malapit noon sa iktong ito na yung banal gawain malapit sa aming pagbibigay ng mga aming espesyal na handog malapit na dalangin namin sa malapit noon. Pagpalay mga kapatiran malapit noon na magkakalog sa bagay nito malapit noon. Maging sa mga nagdanasan na magkalog ngunit dahil sa kawalan dalangin namin sa malapit noon. Bigyan mo sila ng pagkakitaan, mga pagpapala malapin upang sa susunod na gawain sila rin po yung makapagkaloob sa bagay nito malapinoon at pagpalay mo pong bawat sa aming malapin hanggang lalo sa spiritual pagpapala malapinoon. Ito po aming sahod panalangin sa malapin ng alang-alang sa dalang paglupon aming ganang pastor, Evangelista Will Estradal Medas yung banat makapanay pangalan aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Lester. Closing prayer natin, ating Brother Marcelo. Brother Marcelo. Give them all to Jesus. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Ibigay ang lahat kay Jesus nilagan, nabigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat
Jesus ilagan, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagan, lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Amen. God bless you sa ating mga nagbibigay para sa ating special love offering at sa ating pong mga umawit. God bless you tayong lahat ay magkaroon na po ng pagkakaisang panalangin sa ating closing prayer. Hallelujah sa aking mga tinatawag kung nandyan. Si Jan. At yung isa sa yata wala din. Amen. Yung iba yung nakatulog pa. Talagang napagod. At anniversary na gaganapin po sa Marikina. At sa ating pong 20th church anniversary, dito naman po tayo sa ating pastoral house. Jan. Amen. Dahil natin magkaroon ng pagkakaisang panalangin sa ating pagtatapos, pagpalang Diyos umang banal sa pangalan pinakamamalapay Jesus. Maraming po salamat muli malapay noon sa paglangis mo sa aming banal na gawain ngayong araw ng Biyernes, overnight prayer, malapay noon. At ngayon pong oras na to, magana ng Sabado, malapay noon. Salamat po sa gabay at patnubay mo mula sa umpisa hanggang sa pag-aawitan ng Joyful Sole, malapay noon sa patuto ng mga kapatiran, awitin ng mga awit, maging sa pagbibigay ng kapotan, dog, special love offering, at sa mensahe ng kaligtasan, malapay noon. Salamat po. Hallelujah. Bukas, malapay ng araw ng linggo na gawain dito sa Bangar at gawain sa Baknotan. Pagpalay mo po malapay lahat-lahat ng mga kapatiran. Provide mo ka lang mga pamasahe upang sila makadalo malapay no. May karamdaman. Hallelujah. Ibangon mo sila sa baling ng karamdaman upang sila makadalo malapay noon. Lahat-lahat ng mga kapatiran malapay noon na matagal na hindi nakakadalo, ibalik mo sila upang makasama namin muli sa pagdalo at sa paglingkod sa iyo malapay noon. Pagpalay mo kami lahat, tumawag ka malapay noon ng mga baguhan. Al mga viewers malapay, dako mo sila sa lugar na ito ng gawain ng Bangar, malapay noon. Pagpalay mo kami sa lahat ng mga gawain sa main church, malapay Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, malapay noon. Sa mga lugar na may kaguluhan, ikaw po malapay magbigay ng kapayapaan, maayos, malapay noon, proteksyon sa mga kapatiran, malapay noon. Pagpalay mo kami, malapay hatid mo na maayos, maluwalhati, ang mga kapatiran sa kalang pag-uwi, malapay noon kung paano sila nakadalo ngayon na maayos, ganun din sa pag-uwi, madatnan, ang kalamamahal sa buhay nasa maayos na kalagayan, malapay noon. Pagpalay mo kami ngayon ang kasing pagbabalik at bigyan ng ilang pag-ibig sa pangunang panalangin namin, parents in the Lord, ng abang lingkod sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. God bless you sa lahat ng ating mga awit. Hallelujah, tayo pong lahat ay magkamayan. Sama-sama nating itabi at iligpit yung ating mga upuan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, God bless you, God bless you. Yes, I love you with the love.